Good day, everyone. This is Mr. Cons Noy Matining Tolentino. He is a public servant and also event organizer. Sir, thank you for giving us the opportunity to interview. Okay, thank you, Ren, for choosing me. It is my honor and privilege to talk to you. So, may we start here? Sir, how long have you been po as event organizer? Well, I've been in that industry, if I'm not mistaken, no, uh, for 6 to 7 years, or maybe 8 years, yeah. Um, what inspired you to become an event organizer? Well, what really inspired me to become an event organizer, um, it's it's my friend who really inspired me because no back then when I was in Manila, no, so my friend uh, my friend had what they call that a catering services. So I was studying that time. I looked for a part-time job, So I work him sa kanyang catering. And since then, no, uh, I love working with people kasi, no. And unti-unti natutunan ko yung mga ibang mga what they call that, yung mga method, even managing, no. So, ayun, doon start yun. Uh, the next question sir, is, can you share a particular challenges, client, or situation you encountered and how you handled it? Yes, yes. In any business naman, no, actually not just as an event organizer, yung mga yung binabanggit mo kanyo, ano nga yun, yung tawag doon, yung Challenges po. the challenges no in dealing with people. So given naman yan, so ang mga kliyente no, ika nga may mga kumbaga may kanya-kanyang ayan yung may kanya-kanyang attitude, may kanya-kanyang prepared na ika nga may kanya-kanyang mood. So nangyayari minsan na ika nga ay hindi nagkakaroon ng ika nga ay ng good rapport between the client and let's say the organizer. So marami namang factor. So yung mga challenges na yun through time, no, yun naman ay mapag-aaralan ng pag-aaralan. So hanggang sa ika nga, no, until you become the best version of yourself. So same thing with in handling an event. Ika nga ay sabi nga no, the customer is always right. So tayo naman, ako naman, kung ano yung prepared nila. So, ika nga ay they are expecting to give them the highest services kung ano man yun, say, kung ano pa man yung i-expect nila. So, kailangan maibigay. At yung mga pangunahing challenges doon, so kapag well-prepared naman, naiiwasan. So, very minimal sa mga ibang pagkakataon na may mga challenges na i-encounter. Pero through time, no, na ma-master mo rin naman na yun. Uh, Sir, what are some common risks you face in your line of work and how you mitigate them? again. What are some common risks you face in your line of work and how do you mitigate them? Okay, yung some risks of in my work, either I'm gonna continue or not, no? Siguro yung some personal reasons. Some personal reason, it's because no, sometimes I myself, personally, kumbaga nakakaranas din naman ng other challenges. And with that, yun yung mga factors that affects me either to continue to pursue kung ano man yung ginagawa ko, no, sa buhay, kung ano man yung aking pinagkakaabalahan. And yun naman ay ika nga ay pagdaan naman ng mga inang mga tawag doon,
ng mga after siguro yung kasi napapagod kadalasan yun yung reason talaga no napapagod sabi nga no give yourself a good break no a good rest and kapag pagod kasi ang katawan sometimes sumasabay yung ating kaisipan yung ating isip then hanggang sa 'di ba yung mga negative mga morbid thoughts kung ano-ano na yung iniisip. So, yan lang. Kailangan ay prepare din. Actually, not just physically, no? Even yung, even mentally, at yung socially as well. So, yun lang. Igalan natin kung ano yung nararamdaman natin, kung ayaw na natin, kung gusto pa natin, have a good rest. And in some other time, babalik ka uli doon, malakas ka na uli, nakagain ka na ng energy, ng another inspiration, o at least muli babalik ka, at itutuloy mo. And ganoon yung ginagawa ko. Lalo na ito, very stressful kapag hindi mo na-cope up yung mga ibang mga challenges, no? Mas madali na, di ba, na hindi na lang ituloy. Pero after naman noon ay kita nga if that is your passion, no, hahanap-hanapin ng katawan mo kung ano yung ginagawa mo. Ganun. Sir, one question please. What advice you would give to someone starting out in the event organizing business? Alright, so I'd like to give yung gusto kong ibigay na ang tawag doon, advices para sa mga newbie, no, event coordinators or directors, no, or any other. So siguro, work with passion. Work with integrity. Be professional on time. Then, habang ibinibigay natin, kasi yung best natin towards our client, no? So, sila yung makaka-appreciate noon. Sila yung mag-recognize noon. And ito ibahagi na rin, makakatulong din ito for anybody na gustong maging coordinator or maging director para nga makilala siya ng iba. Basta yun lang, be professional, I put character above everything else, it matters to me, no? Then yung good relationship, syempre yung attitude, it matters. How do you ensure the success of your events and keep your clients satisfied? Well, to assure the success of any event na mayroon ako, no? Siyempre, nandoon naman, may mga yung sa preparation naman, no? Number one na dyan yung checklist, yung to-do. Siyempre, yung pagkakasunod-sunod, kung ano yung kailangan mo. Kasi anything naman without preparation ay mahirap ang isang bagay. So same thing, if you are doing an event, no? Mahalaga yung mga to-do na or yung checklist na kailangan mo ma-meet on time kasi mahalaga yun. Kasi kapag hindi magkakaraming ka, then yung magkakaroon ka ng hindi magiging maganda ang result, ang total result ng isang event. So, it may cause dismay for our clients. So, make sure na lahat ng yun, detailed na, nakalista at ayun, na maaayos mo on time. Mahalaga yun. So the question ko is, what are some techniques you use to solve problems that arise during events? Alright, some techniques that arise during the event, no? So ganito yan. In any naman. So far in anything, in everything we do, nangyayari talaga na may mga yung mga ganoon nag-a-arise during the program, during the event. So, ang ginagawa ko ay bumabalik ako sa kung ano yung plano. And then, unang-una na of course, bahagi yan, no? You have to make yourself calm, kalmado ka. And then, of course, composure ka pa rin. And then,
ika nga yung professionalism in dealing with people, in dealing with time, in dealing with challenges, no? So, yun yung ginagawa ko. So, ayoko yung mga urgent reaction. Sometimes yung mga urgent reaction yan nagpo-cause ng mga malalaking pagkakamali pa. So, kailangan diniin, kailangan you have time to think para dumating ka dun sa point na ano ba talaga yung maganda, halimbawa dun sa particular na sitwasyon. Tapos yun naman, mapag-aaralan naman noon. In a way na kapag medyo matagal ka na, syempre, it is just know yung cycle, pabalik-balik. So kung ano yung problema doon, halimbawa kung ano yung problema dun sa iyo, posibleng mangyari dun kumbaga pabalik-balik na. So until you master the event, ganoon. So yeah. May follow-up question. Yeah, follow-up question. Paano po pag may event, sir? Tapos may mga makukulit po, may mga... Alright, so may mga makukulit, no, bahagi talaga yan. Kasi even I know makulit akong tao. Totoo yan. So, I talk with, let's say with my staff, no, dun sa aking mga tao, alam naman na nila yung do and don'ts. Sabi nga, palaging always, at top of that is the customer is always right. Hindi mo pwedeng sigawan, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng magreklamo, kasi then kapag may mga ganun, dapat alam mo kung paano i-handle. Kumbaga, kung bakit sila, one reason maybe, or talagang ito yung major reason, kung bakit may makukulit, at yun ang reason kung bakit nagreklamo, kasi ano yun, unsatisfied. Pero kapag nasatisfy mo naman ang kliyente, no? So I guess wala nang dahilan. Wala nang dahilan para yan ay magulit, maging ika nga ay kung ano-anong aside from mangulit, ang dami-daming demand, no? So, still, yun naman kasi kung ano man yung ginagawa mo, even in some other business, no, customer satisfaction is top of the line. So kahit makulit yan, well, you have no choice but rather to give your best in handling them in a very, very nice in a very nice way. Totoo yun. Wala tayo sa posisyon para tayo ay makipagtalo. Ika nga ang customer, ang client, no, ang kliyente, kung bakit nananatili ang isang negosyo, no, ay dahil sa kanila. So pagbibigay lang yan sa kanila. Pagbibigay pagpapahalaga na pagamat medyo makulit minsan, hindi nga makulit, talagang to the maximum level na, no, ay yun naman, don't take it personally. Palaging titingnan kung ano yung values na mayroon ka, I mean, aside from values, kung ano talaga yung best na services na dapat para sa kanila. For sure, no, matutuwa yan kapag naibigay mo yung best service. Totoo, even I, personal experience ko, no, magpapasalamat pa ako kapag gano'n. Sir, can you share an example of particularly successful event you organized and what made it successful? Alright, so, yung mga very successful events so far, no, yung mga barangay fiesta, no, so, I would say it is very successful because the satisfaction of my client, for example, the barangay, the people around me, no, they are on the day before, during, and after the event. They were all happy. So I would say, and wala namang mga complaint. And everything na yung napag-usapan, nagawa ko naman. In fact, no, sabi ko nga, no, yun lang yung in-expect nila. Pero syempre tayo, gusto natin na mas ma-impress pa sila. Kung in-expect nila ay 90% of our best, no? So yun, ginagawa ko namang 100%. So far, so good, no? Wala namang mga malalaking mga aberya, no? At in short, no, sa kabuuan, they really like them. Yun na yung maganda. Kaya, di ba? So right after one event, no? After that year after year after year,
if they are satisfied. At di ba? Ikaw at ikaw ang kukunin pa rin ng mga yun. No? Okay, sir. What do you enjoy most about being an event organizer? Well, what I really enjoy most as an event organizer, aside from my creativity, no, the ideas na ilalabas ko, of course, siguro, no, it's because it deals with people. No, it deals with people, with different people. And I love dealing with different people. All walks of life. No, ika nga ay mayaman, mahirap, no? Bata, matanda, ika nga ay may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Kasi kalipunan niya ng mga tao. No, hindi isang ano lang ng kumbaga nandoon lahat na ma-encounter. So, yun yung gustong-gusto ko sa bahagi niya ko. And with that, no, nagkakaroon ako ng learnings, no, right after one event, may natututunan ako doon, no. So, then sa susunod ulit hanggang sa, ayun na, hanggang sa maging fully equipped na. Oo, siguro not just for those na gusto pumasok sa ganyan as an event organizer. Basta yun yung pangunahing top of the line, ika nga, no, yung people interaction. I love people. How do you balance client expectations with what's feasible in terms of event planning? Alright, so, again, what? What feasible in terms of event planning? I mean, kindly, How do you balance client expectations Okay. with what's feasible in terms of event planning? Okay, so paano ko raw? Hindi ko masyadong inagets, no? Nababalance ko yung Okay. client Yeah. expectations with I mean, after that year after year, if they are satisfied, at di ba? Ikaw at ikaw ang kukunin pa rin ng mga yun, no? Okay, sir. What do you enjoy most about being an event organizer? Well, what I really enjoy most as an event organizer, aside from my creativity, no, the ideas na ilalabas ko, of course, siguro, no, it's because it deals with people. No, it deals with people, with different people. And I love dealing with different people. All walks of life. No, ika nga ay mayaman, mahirap, no? Bata, matanda, ika nga ay may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Kasi kalipunan niya ng mga tao. No, hindi isang ano lang ng kumbaga nandoon lahat na ma-encounter. So, yun yung gustong-gusto ko sa bahagi niya ko. And with that, no, nagkakaroon ako ng learnings, no, right after one event, may natututunan ako doon, no. So, then sa susunod ulit hanggang sa, ayun na, hanggang sa maging fully equipped na. Oo, siguro not just for those na gusto pumasok sa ganyan as an event organizer. Basta yun yung pangunahing top of the line, ika nga, no, yung people interaction. I love people. How do you balance client expectations with what's feasible in terms of event planning? Alright, so, again, what? What feasible in terms of event planning? I mean, kindly, How do you balance client expectations Okay. with what's feasible in terms of event planning? Okay, so paano ko raw? Hindi ko masyadong inagets, no? Nababalance ko yung Okay. client Yeah. expectations with Ayun what's sa huli. feasible in terms of event planning. Alright, so ito kasi, no, to balance between the client
satisfaction, the event, no, the event, no, the proper coordination between the event organizer, the client as well. And aside from that, no, if the organizer is, what do you call that? Binded by the core values na mayroon siya, no? And another thing, kumbaga kung ano yung tatak, yung branding. Halimbawa, kagaya ko, no? Ako ay, kumbaga ay hindi, halimbawa, sa pagkaano ng isang event, no? I'm not after with the ika nga ay dun sa kikitain lang. Yan. So, I'm always, no? I am after always at client satisfaction. Totoo yun. So, secondary, no? Maybe it sounds weird, but for me, no, yung tawag doon, yung net, secondary na lang. Always, at top of the line, yung client satisfaction. And I see to it every single details. What I have planned, no, ay na-execute dun sa event. Yeah. Sir, ano po nagbibigay ng feeling sa inyo ng client service? Wala na nagbibigay ng feeling sa akin, no, sobra iba, kakaiba. Siguro dahil nga, kapag yung satisfaction, kapag nakita ko, masaya sila, dobleng saya ang dulot sa akin, no? Pero ito, no, kapag, di ba, kapag sila ay dissatisfied, di ba, andyan na, actually, hindi lang malungkot. Andyan yung inis, andyan yung ano, so doble rin yung balik sa akin. Ano mo yun, no, parang, ang hirap tanggapin. Ang hirap tanggapin kasi syempre dahil nandito tayo sa ika nga ay sa sa industry na ito, no, we're meeting the people's expectation and satisfaction. So kaya nga kapag hindi na-meet, ang lungkot sobra, no? So palaging nagtatanong bakit hindi ma-meet? Anong reason? So far naman, nami-meet ko naman lahat-lahat, no, dahil sa planning pa lang to the execution, nakikita mo na kung mamimit mo o hindi. Then, bakit ka papasok sa isang where you're going to compromise, your name, I mean, yung ginagawa mo, kung hindi mo mamimit, no, either yes or no. Then, kung ano may mga factors kung bakit hindi mamimit, you have to deliver it on time to them para mapag-usapan, masabi, ma-inform to them. Kasi may mga do's and don'ts naman yan, do's and don'ts, no? So, yun lang talagang yung execution ay kailangan dyan yung talagang ang ano dyan ay yung well-planned, totoo. So, yes, what advice would you give someone starting out in the event organizing? Ayun na, kagaya ng sinabi ko, no, yun lang, be professional always. I mean, professional on time, professional in dealing with people. I mean, in, kumbaga, yung ating pakikipag-usap, pakikiharap, no? I mean, even in presentation, then, kumbaga ay pag yun lang, maging magalang, pahagian, totoo, maging magalang sa kanila at all times. Yun lang naman. Yun mga pangunahing ano. So far, hindi malalaki, hindi kakaibang mga virtues yun, mga values, no, na i-incorporate mo. Kung ano na lang, actually, kung ano yung mga karaniwan, yun din. Oo. Sabi nga, no, kung ano yung maganda sa iyo, for sure, maganda rin sa kanila. No, yun lang. Eh, sir, sino po dito yung na-encourage niyo po para maging isang event organizer? Well, so far, marami na. No? Kaya lang ay their dedication, maybe since it's not their passion. No? Kaya siguro madaling, kumbaga hindi nag-prosper. No? I mean, nagustuhan nila and then later after, yung sabi nga yung challenges, nung dumating yung challenges, no? I mean, they give up na.
So, siguro dahil hindi nila passion ang bagay na ito. Kaya hindi rin nag-materialize, hindi rin nag-diretso. Sir, how do you handle difficult situations with clients or vendors? Okay, so yun nga. How do I How do you handle? Alright, how do I handle, no? Let's say, the customers, the clients, no? Ano lang, ganun lang. Kapag may complaint, I ask them. Yan lang. Nagiging maingat ako. Tinatanong ko kung ano yung pangunahing reklamo nila. Then, after na marinig ko kung ano yung complaint nila, ayan, sinasabi ko na okay, I'm gonna fix that. Aayusin ko po yan. Ganoon. Kasi, kaya nag-complain yan, di ba? Dissatisfied yan. So, kaya nag-complain yan, gusto niya ng iba, ng bago. Gusto niyang maayos. So, hindi ko na pahahabain pa yung ganoon. Tinatanong ko na kung ano yung particular na isang bagay to fix, to mend. Para hindi lumaki. Kasi ika nga, no, kung yan ay isang butas, pag hindi mo tinapalan yan, lalaki yan. Ika nga kung ang barko may isang butas. So, di ba, papasukin ng tubig, ang magkukos niyan ay lulubog ang barko. So, same thing. So, ganoon din, yung kung ano yung reklamo, kung ano yung ng mga customer ay mga kliyente. Kailangan you have to be attended in a way na kailangan maayos mo yun. And I think kapag naayos mo yun, tapos humingi ka pa, no? O humingi ka pa ng, what they call that, ng paumanhin, no? I think walang reason para hindi sila matuwa. At di ba, naayos. Naayos yung posibleng isang mas malaking bagay. Sir, what are some common misconceptions po ng people about your profession? The common misconception of people in my profession is that madali lang ito. Sometimes, totoo, they think, actually, marami ako nakakausap, nakakala nila, no, madali lang. Siguro madali for kapag may expertise ka na, kapag may mastery ka na, kasi, di ba, parang, every now and then, yun yung ginagawa mo. Pero syempre, nandun pa rin yung challenges kasi hindi talaga nawawala yun. Yun yung akala nila ay napakadali. Hindi nila alam na kagaya ng other profession, no? In order for you to master it, to excel, kailangan mong mag-invest ng maraming time, maraming learnings. Yun. Akala nila madali. Ano naman po sir ginagawa niyo? Napipilo kapag may last minute changes po sir? Alright. So, I feel so bad about it. Kasi, syempre, with a diligent preparation, no? Yung mga changes sa mga last minutes, oh my God. Yan ang ayaw na ayaw ko. Kasi ako, I always have no, a cut-off, no, sa isang particular na event. As much as possible, in 36 hours, na dapat tapos na ako, ganyan ako. Para yung mga very minimal na aayusin, yun na lang yun. Pero hindi yung 1 hour na, 10 hours na lang or 5 hours na lang. No? In fact, before, no, I set a 24 hours deadline, yung ganyan. I think it is more comfortable na at least 36 hours planchado na ang lahat. Kasi sometimes nga, may mga yung last minute changes. At least, no, kung mangyari man yun, you still have a lot of, a couple of hours to do to make up kung ano man yun. Kaya, no, dapat talagang, ganoon ka, at least, for me, at least 36 hours, planchado na ang lahat. At wala na yung doon sa 36 hours na yung wala nang changes doon, yun na yun. So dapat kung may mga last minute changes doon, before dun sa 36 hours na nakapanood doon sa prior to the event. Pero pagkatapos doon, no more changes.
At saka yung mga minimal changes lang, hindi yung mga major, ano, yun. Oo. And sabi niyo po sir kanina, customer is always right. Paano po yung kapag customer na po mismo talaga yung gusto sir? Nawala na sa 36 hours. Yan ay tama ka. That is a very good question. Ang binabanggit ko na last minute changes, it is kung ano yung what we have planned with the customers, with the client. Iba ang bahagi na yan. Ibang bahagi na yan na kapag sinabi ng client or ng customer to change it. Siyempre, titingnan mo rin naman. Halimbawa, titingnan ko rin naman. If it takes, kumbaga, a major changes for the plan, yun naman ay napag-uusapan. Pwede mo siyang tulungan in a way na banggitin mo kung ano yung magiging kalalabasan kapag nagkaroon ng major changes. Kasi hindi kakayanin. Sometimes hindi kakayanin because of lack of time. Yung availability ng mga resources na kailangan. Pero sabi ko kung mga minimal, okay lang yun. Pero kadalasan, yung mga major, yung mga malalaking mga tawag doon, changes, hindi yan nangyayari. Totoo, not just, hindi lang sa akin. Oo, kundi, siguro, sa lahat na rin. Kasi paano mo nga naman babaguhin, ang kalaban mo yung time. Wala ka ng time. Oo, kumbaga, dumaan na yan ng ilang, kumbaga, ilang review, ilang revision. So, I'm always key to it. Dun sa customers always that it depends. It depends. Sir, mayroon po kayong plan B sa mga like this, mga problem? Mahalaga ang plan B. Totoo. So, kapag nagpaplano, hindi ka lang talaga, di ba, yung plan A, dapat may plan B ka. Pinaka-safe na may plan C ka pa. Totoo yun. Kasi kapag hindi nag-work out, itong una, di ba meron ka pa. Halimbawa, kunwari, ang isang event, kunwari, ang ano mo ay, may palakas, Since ang weather, abruptly, ang pagbabago, nangyayari yan, bigla-biglang umuulan, so, kung saan ka mag-i-event, dapat i-have at least may plan B. Halimbawa, dito ka mag-aano kasi mas maganda dito. So, dapat, kung sakasakali, dapat i-consider mo rin na paano nga kung umulan. Halimbawa, dalawa yung available site na pwedeng pagganapan ng isang event. Plan A and Plan B. Plan B, kasi baka umulan. So dito ka sa mas safe. So kung umulan man, ayokong banggitin, nangyayari ang ganyan, Tingnan mo, they exerted a lot of effort. Ang mahal-mahal na naging production cost. Totoo. Ang laking ang laking banda, ang laking artista. They stick to plan A. Nakala nila hindi uulan. Nung umulan. So anong nasayang? Lahat ay nasayang kasi lahat ay umalis. Wala nang nanood. Totoo, nabago ang lahat. Yun ang kahalaga na may plan B. Na if just in case, mag-arise yung new problems or challenges, may na. Sir, what do you enjoy most about being an organizer? Ayun, so nabanggit ko na, what I really most enjoy, is siguro yung people interaction, Since, binanggit ko nga na I love dealing with people, Hindi I love people. Parang ganun na yun, pakaiba naman ibig sabihin. I love interaction with people. Gusto ko rin yung mga challenges at gusto ko na all walks of life nakakasama ko.
bukod sa nakakasama, ay nagkakaroon ako ng pagkakataon na makilala ko, mapagservisyo at na sila. Nandoon yung essence ng aking satisfaction ng fulfillment. Totoo. Hindi dahil sa marites ako, or hindi dahil sa kung ano ako, no? Kundi siguro dahil iba yung ang ginagawa mo ay, yun nga, may direct sa tao. Oo. Sir, last question. Alright, last question. Okay. Can you share any memorable experience from your journey as an event organizer? Alright, so most memorable event in my journey as an event coordinator, yung pinaka-memorable, siguro yung yung na-late. May MC ako that time. So, it was Barangay Fiesta. So, yung mga human error, mga honest mistake, dahil walang plan B. Ang program will started by 7 p.m. So, nag-alat lang ng travel ng 30 minutes. So, kulang ang 30 minutes. Dapat mga 45 minutes from here hanggang dun sa barangay na pag-aanohan niya. So, sinakto niya yung oras. Ngayon, nung sinakto niya yung oras, nasiraan sila. So, nasa gitna sila ng, hindi ko alam. Siguro wala nang taong iba. Tapos, madilim pa. So, naghintay kami. Imagine, naghintay kami. Ang show ay nagsimula na ng 9, parang pasado 9. So, imagine from 7 to 9. Imagine, hindi gusto ng may katawan na maplatan sila, masiraan sila. Pero ang ibig sabihin, dapat na-anticipate na yun. Kaya nga may plan B. Paano kung masiraan ako? And so happen, nasiraan nga. So, kailangan, sa mga ganoon, kung if we're talking with time, ahead of time, nandun ka, may buffer kang time. Nagkagaya nga ng ganyan, so no choice. So, naghintay kami. So, hanggang sa ako na rin yung nag-MC. Dahil yun yung kahalagahan ng On behalf of my group mates, sir, we'd like to thank you again for giving us the opportunity to interview. Alright, and it is my honor and pleasure, na makapusap niyo ako at makapusap rin kayo. I mean, kayo ba ay ano bang mga HM, anong grade? Third year na ako, malapit-lapit na 1 more year. So, ayan, bahagi yan ng inyong magiging itarapako. So, yun lang. Thank you so much. And till next time, study hard. Ayan, so God bless us. Thank you, sir.